Alaminos San Pablo Bypass Road in Laguna to open. No? Na-open po ito mga bayan, itong sinasabi ng open mula doon sa may pinaka-entrada hanggang doon sa mismong kanto ng papuntang Lipa City, Batangas. Ang karugtong ng Alaminos San Pablo Bypass Road mga kabayan, ito yung crossing. Ito yung papuntang Alaminos at San Pablo City, itong pakanan. At yung tulay dyan sa unahan, yan na po yung SLEX PR4. So yan, Alaminos San Pablo Bypass Road, tatawid rito. Ito na yung alignment. So ngayon, itong bahay na ito, matamaan ito. Kaya siguro hindi pa basta magalaw-galaw ito mga bayan. At ito naman po, yung papuntang Lipa City, Batangas. Itong Mala Expressway na bypass road na ito. O ganun. Klaro po mga bayan. So pupuntahan natin itong Alaminos San Pablo Bypass Road sa looban, no? Okay, samahan niyo po si Purka Studio. Yan po ang nabuksan noong March 15 mga kabayan. Yan po, yung portion na yan. Hanggang ngayon, itong kabuuang haba nitong bypass road mula doon sa bago, kapag ikaw ay galing ng Alaminos, galing ng Santo Tomas, bago mag-Alaminos Bayan, pakanan ho kayo, yun po yung pinaka-entrada ng Alaminos. Yan po mga kabayan, lampas ng tulay na yan, yung kanto na yan, yan po yung bypass road, yan po yung pinaka-entrada. At yung kalsada na yan na mahaba, yan na po ay galing ng Santo Tomas City, Batangas. Iyan po yung pinaka-entrada po. Road, at magtatapos po ito doon sa mismong Barangay San Vicente, San Pablo City, Laguna. Malapit doon sa Arco. Malapit doon sa Villa Escudero. Yan po mga bayan. Ito na po yung Barangay San Vicente. Yan na po yung pinakakanto. Oh. Yung pakanan, yan na po yung Maharlika Highway. Yung pakanan, yan na po yung papuntang San Pablo City, Laguna. So ngayon, may mga portion pang putol-putol mga kabayan. Halos dalawang bridge pa ang gagawin. Kung hindi ito parang uod ang nagtrabaho doon ngayon, posibleng ngayong December 2024, pwedeng ma-open na sa publiko yung kabuang 12.83 kilometers. Wala nang putol. Sana po. Dahil doon sa mismong ngayong video natin ipakita, masisilayan natin yung mismong Barangay San Vicente na konti na lang kulang, no? Maidugtong na po doon sa mismong Maharlika Highway sa may Barangay San Vicente, San Pablo City, Laguna. Ito palang project na ito, itong bypass road na ito, napakalaki pala ang pondo. Naka-receive pala ito sa noong 2016, no? Naka-receive pala ito mga kabayan ng 1.36 billion. So ang tanong dyan, bakit hindi pa tapos hanggang ngayon? No. Ang dami pang putol-putol na area mga kabayan. Kinain yata ng buaya. Yung nilagyan natin ng araw mga kabayan, yan yung karugtong dito. So ito yung unang bridge na itatayo rito mga kabayan. Malapit na po ito, baga matapos talaga. Sana ay tuloy-tuloy lang po ito dahil mula roon sa simentado na yan, papunta rito sa ginagawang tulay ngayon sa baba natin ay 1 kilometro lang yan. Itong baba natin, yan ay putol pa rin yan mga kabayan sa baba. Papunta po dito sa paatras tayo, dito sa may Barangay Santa Maria area.
So yung kabuuan rito mga bayan, doon sa kabilang side, yung pinakita ko sa inyo kanina na nilagyan natin ng aro, hanggang dito sa kabilang side na may semento, halos 2 kilometro po yan mga bayan. Yung pinakagitna nila, yan po ay ginagawa na ngayon ng bridge, no? Itong kaharap sa ating kamera mga bayan, ayan po, yung kabilang side, Santa Maria. Itong dito sa ating banda side naman mga bayan ay part po ito ng Barangay San Miguel, San Pablo City, Laguna. So ito yung pangalawang bridge na sinasabi ko na gagawin pala ang andyan na po yung mga bakal, no? Yung mga ibabaon dyan, mga rebars dyan sa mismong pinakaposte. Maliit lang naman na ilog yan mga bayan. Maliit lang din po na ano ito, na tulay na gagawin. Sana po ay matapos ito, no? Bago mag-December. Sa ngayon, tinanong ko dyan sa baba, yung mismong contractor dyan, ay nag-antay pa daw sila sa mismong machine na maghuhukay, magbabaon dyan sa mga rebars dyan sa gilid ng ilog. Yung creek na yan. Kaya dahil dyan sa unahan mga bayan, yan na po yung mismong SLEX, Barangay Santa Maria. Yan na po yung crossing ng SLEX, no? At diretso po tayo, ayun na po yung Barangay San Vicente na po. Ito po mga bayan, yung mga rebars na ilalagay, ibabaon dito sa ilog rito. Ayan, magkakaroon dito ng tulay dahil po may ilog po, maliit. Sa kabilang side may mga gumagawa ng rebars doon. Palagay ko mga bayan, mula rito pwede na siya madaanan kahit mga malalaking truck, no? Pagdating doon sa kabilang side sa may Barangay San Miguel Road, dahil may tulay din po gagawin doon. Baka hindi pa ito ngayong darating na December, hindi pa ito matapos. August, September, October, November, December, 4 months na lang. Ito na yung part ng Barangay San Vicente, San Pablo City, Laguna mga kakabayan. Sa baba natin mga bayan, ito na po yung pinaka-end nitong Alamino San Pablo Bypass Road, 12.83 kilometers mga bayan. Yung 1.36 billion kinulang pa pala yun, no? Kaya ito'y natigil, no? Ano kaya nangyari sa 1.36 billion? Baka kinain ng mga daga dyan, no?
Yan, kaharap sa ating kamera ay papuntang Villa Escudero, papuntang Tiaong na po yan mga kabayan. Pag matapos na po ito mga kabayan, hindi na tayo makadaan, no? Maiwasan na po natin yung San Pablo City at Alaminos Bayan. Dahil yan po ay matraffic po talaga dyan mga kabayan. Once na ito yung ma-open na, hanggang doon, lampas ng bayan ng Alaminos, ay talagang hayahay ng buhay sa biyahe, no? Kapag galing ka ng Tiaong, pagdating mo ng Barangay San Vicente, lampas ng Arco, Barangay San Vicente na, pakaliwa ka na, no? Yan na po yung Alaminos San Pablo Bypass Road. Sana matapos na at magawa na po yung dalawang tulay mga kabayan para tuloy-tuloy na po ang biyahe. Lalo na ngayon na malapit na po ang Kapaskuhan. Alam naman natin na ang ating mga kababayan ay pasyal dito, pasyal doon, no? Kahit matraffic, walang pakialam. At maya-maya kundi dulo na lang ating video, ipakita ko po sa inyo mga bayan dahil tayo po ay pumunta ng Nagcarlan, Laguna dahil may pinuntahan tayo doon mga bayan, isang bypass road din po. At doon sa mismong palapit na po, no, sa Pansol area na po, no, talagang bumper to bumper. Ito mga bayan, sa dulo ipakita ko po sa inyo mga bayan, grabe. Talagang 3 hours kami, no, sa dyan lang sa Los Baños area. Papuntang Pansol, papuntang Calamba, mag-4 na oras. Grabe ang traffic dyan. Sana po ay magawaan din po, no, ng yung Bocal Bypass Road. Madiretso na po yan doon sa Santa Cruz, Laguna. Sana po ang ating DPWH, ang ating Pangulo, Marcos, magawa ng paraan. Ito rin po mga bayan, ang napakatagal na pong dekada ang hindi po nagawa ng paraan ng national government at DPWH at mga congressman dyan. Parang baklain na tuloy. Ano bang ginagawa niyo sa budget dyan? Bawat congressman 100 million a year, no? Saan ba napunta yan? Nasa kinain pa sa buhaya. Hanggang dito lang po muna mga bayan yung ating latest update. Abangan po niyo yung mga bypass road ating kalampagin, ating ipakita sa publiko yung tunay na nangyayari.